Matapos magbanggaan ng kotse at motorsiklo, ang babaeng angkas ng motorsiklo ang labis na nagtamo ng pinsala. Paano ngayon naharapin ng rescuer ang babaeng nagpupumiglas at pumapalahaw sa sakit? Pinagalaw ko sa kanya yung part ng body niya kung gumagalaw. Gumagalaw naman pero meron siya sinasabing pain. Yung pain na yun, doon kami nag-focus. Sabi nga masakit daw yung left forearm niya. So ang ginawa namin, ilagay namin siya ng splint and then we immobilize it. Para na sa ganun, hindi na magkaroon ng further injury at saka pain sa pasyente. Tapos nagkiklaim siya na meron daw siyang neck pain. So, sinicure kong maigi yung head niya para na sa ganun, hindi rin lalo lumala yung pain na nararamdaman ng patient. And then, after that, nung dinampot namin yung patient, ginamitan na lang namin siya ng scoop. Kasi yung scoop na yun is mahati siya sa dalawa. Pag nahati siya sa dalawa, i-scoop ko yung kabilang side, tapos i-scoopin ko rin yung kabilang side, then may lock siya, pwede na natin siya buhatin. Hindi namin siya ginamitan ng spine board kasi alam namin at that time, pag ginalaw namin siya ng sobra, maaaring mag-cause yun ng spinal cord injury kasi hindi natin masasabi like vehicular accident, tas trauma yung case, hindi natin masasabi kung may tinamaang fracture doon sa may likod ng spine niya or sa neck niya. Kasi pag nilagroll natin yun, magkakos siya ng other stress sa patient. Pwede siyang ma-paralyze. Yung sa amin, hindi nakuha ko na yung lisensya ng both parties. Itinunover lang sa dito sa traffic Makati for proper investigation. Para kung anong susunod na nila, kung magkakaayos sila o kung anong plano ng dalawang parties. Kaso yun po sir, siyempre, reckless imprudence din ito resulting damage to property o sa physical, serious physical. Hindi na po siguro sa medical-legal na kung findings ng doktor. Pagdating dito, kinuha natin sila ng written statement. Tapos kinuha natin yung mga dokumento ng mga sasakyan, dokumento ng driver, tulad ng driver's license. Tapos noon, in-inspection natin yung mga damages. Nagkaroon na sila ng settlement sa kaso. There was already payment of the damages to the motorcycle amounting to 30,000. There was a promise to pay all the loss of income, including all the hospital and medical bills. So immediately, nag-rush out ako sa Makati Med at nakita ko nga doon yung disease niya sa kasya nasa emergency room. Yung hapong body niya, may brace nang nilagay pero hindi pa rin na-move. So doon sa Makati Med naman, sabi naman ng mga masikaso doon, right away, i-CT scan lang niya. Sana maging aware sila na ang tunnel yun, i-anticipate nila mayroong lalabas na doon. Kaya kailangan talaga doon, mag-slow down talaga sir. Tingnan muna nila o magbusina sila, pag-isip ng busina para mag-give warning sa darating na Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes mga igan, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue. Alerto sa kaligtasan mo.